Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Kani-kanina lang po nagpa-presscon ang ating Vice President Sara Duterte. Marahil marami sa inyo ang nakapanood na nito dahil nung pinapanood ko po yung Facebook ng Office of the Vice President, 51 views on live. Live views, 51,000. Ang dami pong nanonood. Talaga namang inabangan yung pahayag, statement po ni VP Sara. So marami na sa inyo ang nakapanood nito. Naging maikli lang po yung statement talaga ni VP Sara. At tumanggap din siya ng question and answer, no? So yung statement niya at yung mga question and answer, ira-wrap up lang po natin. Tapos bibigyan po natin ng interpretasyon. Ganon din po yung mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si VP Sara. Bibigyan din po natin ng interpretation. Okay. Ang unang-unang mensahe po, ang pinaka parang mensahe ni VP Sara is God save the Philippines. Ano po ibig sabihin nito? God save the Philippines. Ang ating bansa ba ay nasa panganib? Kasi kailangan mong ipasa Diyos ang ating bansa at iligtas ng Diyos ang ating bansa. Nasa panganib ba ang ating bansa? Ang bansa bang ito ay nasa hindi mabuting kamay? Or nasa masamang kamay? Yan po ba ang ibig sabihin ng ating Vice President? Kumbaga, Diyos ko, iligtas mo po ang aming bansa dito po sa pamamahala ng mga taong ito. Yan po ba ang mensahe ng ating Vice President Duterte? Kasi parang tayo, parang ako parang nakikita ko, lilimasin ang pera ng bayan. Talagang uubusin po. Lahat kinukuha na Yan po ang nakikita natin. At ang pinaplano nila ay manatili pagdating ng 2028. Ang gusto nila sila pa rin. Sila lang ang makikinabang. Sila lang ang maghahari-harian dito sa Pilipinas. Ayaw nila na mapunta sa iba yung power. Gusto nila mag-continuous, magtuloy-tuloy ang kanilang pananalasa sa pera ng bayan. Yan po ang nakikita natin. Parang wala na po tayong pag-asa dito po sa mga namumuno sa atin. Kailangan po talagang mapalitan ito para makakita po tayo ng pag-asa. Dahil wala po tayong nakikita kahit katiting na kaunlaran na magiging maayos ang ating bansa. Wala po tayong nakikita. Tignan nyo po ang inaatupag for 2028 ang kanilang nasa isip. Siguro pag gumigising sila sa umaga, anong plano? O magkano? Parang ganun Tuwing magigising sila sa umaga, parang ganyan ang usapan nila. Magkano at anong plano? Meron din pong siya tinanong ang press ng media kung si VP Sara daw ba ay magre-resign. Kasi isang option po ito no? Pero ganito po ang sagot ni VP Sara. Tungkol dyan, malayo tayo dyan. Kumbaga, malayo sa isipan ng team Sara Duterte. Kasama yung mga abogado niya, no? Malayo ang isip nila dyan sa pagre-resign. Kasi isang option po yun kung ikaw ay ini-impeach. Nangyari po ito sa parang ombudsman yata yung babae na mayroong in-impeach, ombudsman yata, hindi ako sure, no? So parang habang tumutuloy, tumatakbo yung impeachment proceedings, nag-resign na lang po yung ini-impeach. Kapag kasi nag-resign ka, or sabihin natin, kapag ikaw ay na-convict, na-impeach, no? Halimbawa, na-impeach ka sa Kongreso, tas inilipat na sa Senado at na-impeach ka na sa Senado,
ikaw po ay automatic matatanggal sa pwesto at hindi ka na pwedeng makapagtrabaho sa gobyerno. Sa kahit anong posisyon, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Ganon po yung consequence. So kung ikaw ay magre-resign, pwede ka pang tumakbo sa 2028. Kaya lang resign ka na. Pero sa aking pananaw, huwag niyang gagawin ito. Dahil kapag siya nag-resign as Vice President, pwede pa rin nilang ituloy yung impeachment kahit resign ka na. Para talagang hindi ka makatakbo. At kapag nag-resign ka naman, ibig sabihin parang umaamin ka na mayroon kang ginawang kasalanan. Ganun po yun. Yun po yung aking pananaw dyan. So, dapat hindi mag-resign si VP Sara. Kasi pag nag-resign siya, oy, guilty siguro to kaya nag-resign na lang. 'Di ba? At kapag nag-resign ka na, akala mo hindi itutuloy yung impeachment kasi resign ka na eh. Yun kasi yung nangyari sa ombudsman yata yun, na in-impeach, nag-resign, hindi na tinuloy yung impeachment proceedings. So kung nag-resign siya, halimbawa, alam ko, naniniwala ako na itutuloy pa rin nila yung impeachment para hindi siya makatakbo sa 2028. So, wala nang atrasan dapat ito, laban kung laban to. Kapag nag-resign ka, hindi magandang hakbang yan. So, yun yung pananaw natin dyan. Ang sabi ni VP Sara, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa kanyang pagiging Vice President. Kanya nga lang natigil na yung burial assistance and financial assistance. Parang wala na po yun. Pero meron pong magandang isinagot si VP Sara nung bandang huli, no? Maya-maya po. Ngayon, doon naman sa tanong na kung nag-uusap ba sila ni Pangulong Duterte, yung kanyang tatay. Ang sabi lang ni VP Sara, hindi pa sila nakakapag-usap, pero may isinend na kanta ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kay VP Sara. Siguro sa messenger ito, sinend po o pinorward o parang senior, no? Ito pong kantang ito ay MacArthur's Park. Siguro hindi alam to ng mga millennials at ng mga Gen Z, no? So, bibigyan po natin ng interpretasyon yung song message ni PRRD sa kanyang anak, no? Ito po yung MacArthur's Park. Kakantahin ko ng konti. MacArthur's Park is melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no. Matagal na pong kanta to, parang 1960s pa ata. Hindi ko alam kung ano kung saan tong MacArthur's Park na to eh. Pero sumikat po ito sa Pilipinas eh. MacArthur's Park is melting in the dark. So parang natutunaw po, no? Parang chocolate na nagme-melt, no? All the sweet green icing flowing down. So yung icing din green icing is flowing down. Ano pong interpretasyon? Kayo nga po ang mag-interpret nito. Kasi para sa akin, parang si Pangulong Duterte, si PRRD, ay parang inaasar lang niya dito si VP Sara. Kasi medyo malungkot na mensahe po ito. Hindi po ito cheerful. Hindi po ito para i-cheer up mo si VP Sara. Diba? Ikaw, tatay ka, no? Kumbaga, magbibigay ka ng fighting spirit. Ano ba tawag doon? Magbibigay ka ng moral support, no?
Parang dito, parang inaasar niya pa yung anak niya eh. MacArthur's Park is melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. So, meron daw isang tao na iniwan yung cake sa ilalim ng ulan. I don't think that I can take it. So, hindi niya siguro alam na matatanggap niya ito because it took so long to bake it. Parang itong parang matagal po itong hinulma, no? Para makagawa ka ng isang BP Sara, matagal po, no? And I'll never have that recipe again. Wala na siyang recipe nito. Hindi na siya ulit makakagawa ng another BP Sara. Yung clone, yung kagayang-kagaya ni BP Sara. Parang ganito po yung mensahe ni kayo nga po mag-interpret nito. I-comment nyo po sa comment section. Oh no. Oh no. Ayan po yung mensahe, isang message ni President Rodrigo Duterte. Sa mga naman, sa mga DDS, mga Duterte supporters, ang sabi niya, mas maganda kung wag nang mag-rally. Yun ang sabi po ni VP Sara kasi iniisip niya po yung mga tao na alam natin mahirap ang buhay ngayon, mahal ang mga bilihin. Sabi niya, mag-focus na lang sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. Yan po ang sabi niya, no? Kumbaga ayaw niyang maabala pa yung mga tao sa kanya, sa pagsuporta sa kanya. Kasi alam niya, hirap din ang buhay. Yung oras nila, ilaan na lang nila sa pamilya nila. Pero itong sabi ni BP Sara, kung gusto nyong magpakita ng suporta sa kanya, no? Idaan na lang sa social media. Hindi pat na maganda rin yung idea ni BP Sara. Kasi kayo po yung iniisip ni BP Sara. Kung maglalaan pa kayo ng oras, marami nga kasing, kumbaga, mahirap nga ang buhay at may mga trabaho, may mga negosyo. Ewan ko lang sa walang trabaho. Pero sabi niya, sa social media na lang. Kumbaga, hindi ka maglalaan ng oras, ng maraming oras. Kung sa social media nyo ipapakita yung inyong suporta kay BP Sara at inyong protesta sa gobyerno, doon na lang po sa social media. At yung yung tanong naman tungkol po sa lagay ng bansa, kasi kung matutuloy itong impeachment proceedings, maaring makaapekto po ito sa ating economy, especially sa mga investors. Yung bang bago pa lang na mag-i-invest, no? Yung nagbabalak mag-invest sa Pilipinas, kung makakakita sila ng ganitong event like impeachment at syempre makikibalita sila, no? Kung ano nangyayari sa Pilipinas, sa politics sa Pilipinas, sa gobyerno. Syempre may mga naman yan eh. May mga abogado yan, may mga nagre-research bago ka maglaan ng pera dito sa bansa na to. Siyempre magre-research ka, ano bang lagay ng politika, ng gobyerno, ng bansang ito. Ito kasi, ma'am, sir, nag-aaway yung president at vice president. At baka magkaroon ng people power, magkaroon ng pag-aaklas ng mga army, sundalo. Alam mo yon. So, meron tong impact sa mga investors. Siguro yung mga dating nag-i-invest dito, parang sanay na sila sa politika dito. Pero yung mga papasok pa lang na investor, actually wala nga tayong nabalitaan sa mga
pinuntahang bansa ni PBBM, ang dami nun, di ba? Kung saan-saan siya pumunta ng iba't ibang bansa at manghihikayat daw ng investor. Pero puro pledges lang, wala din, hindi rin natuloy. So, ang sinasabi po ni BP Sara dito sa tanong na yon, sobrang malala na ang lagay ng Pilipinas na pag-iiwanan na tayo ng buong mundo, hindi lang sa Asia. Ang termino niya, buong mundo. Ito po yung sinabi ni Lee Kuan Yew, dating Prime Minister ng Singapore. Siguro 1980s pa ito, 1980s. Na sinabi niya na ma-overtake kayo ng Vietnam. Ang Vietnam po nung panahon na yon, hirap na hirap. Pero nakita niya yung kung paano yung nilalaman ng constitution natin, kung paano yung tingin niya sa mga politiko dito sa Pilipinas. Na-predict yan ni Lee Kuan Yew na ma-overtake kayo ng Vietnam. Napakasaklap nangyari po, na overtake na po tayo. Napakaganda po ng infrastructure sa Vietnam ngayon. At mura ang bilihin. Yan po ang kalagayan ng Pilipinas. Patuloy na lumalala ang lagay ng Pilipinas. At napag-iiwanan na tayo. Dito lang sa ating mga kapitbahay. Talagang wala. Tuloy-tuloy ang pagbulusok ng ating bansa. Napakaganda na po sana nung naumpisahan ni Pangulong Duterte. Ang ganda na. Naka-take off na tayo. Yung eroplano natin, naka-take off na. Nasa ere na. No? Pabulusok na sana pataas eh. Bumaba ulit eh. Sumadsad po ulit yung ating bansa. So, ang panghuli na lang na sinabi ni BP Sara tungkol sa impeachment, ang sabi niya, hindi niya iniisip yung impeachment eh. Hindi niya, wala sa isip niya na dadamdamin niya, masasaktan siya. Ang sabi niya, mas masakit pa ang iwanan ka ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach. Hanggang dito na lang po. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.